Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, no? Bago po natin umpisahan ang gawain ng Panginoon, no? Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kung paano tinawag ng ating Panginoong Jesucristo ang isa sa mga lagad ng ating Panginoong Jesucristo, isa sa kanyang mga disipulo, mga ginigiliw. Alam nyo, sa paglilibot ng ating Panginoong Jesucristo, no, nakita niya si Mateo. Nakita niya po na siya ay nasa tanggapan upang maningil ng mga buwis, no, sa mga dumadaan na negosyante doon sa malapit sa dagat na yon, mga ginigiliw. Alam nyo kung bakit siya tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw? Dahil nakita niya sa kanyang puso ang puso na pagsunod. Kaya nga, alam nyo, habang tinititigan daw ni Jesus si Mateo, mga ginigiliw, nagsisimula na yung conviction sa puso ni Mateo. Nagsisimula na po na meron ng kasiyahan, meron ng kagalakan sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Ganun po ang mararamdaman ng isang tao na tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. When we were being called, nung tinawag po kami ng Panginoon, kahit napakalayong lugar, no, pumupunta pa kami sa Tanay Rizal. Alam nyo, doon sa Tanay Rizal, talagang kung doon sila nag-i-invite ng Bible study ng mga senior at admin pastor namin, pumupunta kami. Opo, imagine yung biyahe, mga 15 hours hanggang dito sa Tugigaraw. Diba? At nung nag-underwent po kami ng training, no, ng discipleship, there were times na mahigit 10 po kami na magkakasama na nag-aaral ng discipleship kay Pastor Fau. Until such time na 2 na lang kami ng asawa ko ang naiiwan, na tinuturuan ni Daddy Fabricius, mga ginigiliw. Alam yan ni Saldi at yung mga ibang kabataan na isinasama po namin sila pagpupunta po kami sa Kawayan upang kami po ay mag-aral ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. So the span of time na kami po ay tinawag ng Panginoon, sa halos more or less 8 years yata, 9 years. Minsan lang yata kami nag-absent noon hanggang ngayon. Minsan lang yata, or wala akong maalala kung nag-absent kami upang mag-attend ng pag-aaral ng salita ng Panginoon or yung pagtitipon ng mga pastor sa Kawayan, mga ginigiliw. Po. Kaya nung tinawag ng ating Panginoong Jesucristo si Mateo, malaki ang kinikita ng taong ito. Imagine that, no? Yung kinikita niya araw-araw, taga-kolekta ng pera ng mga dumadaan na negosyante sa lugar ngayon, mga ginigiliw. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, mga ginigiliw, wala siyang pag-aalinlangan na magpaalam muna ako sa asawa ko, magpaalam muna ako sa pamilya ko, bago ako susunod sa iyo, Panginoon. Hindi po, guro, sabi niya, hindi po. Diba? Kundi, sumunod siya kagad sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam po natin kung tayo talaga ay tinawag ng ating Panginoon. Andun yung pagsunod. Walang pag-aalinlangan. Diba? Hindi niya inisip yung
pera nakikitain niya sa araw-araw. Hindi niya inisip na yung kayamanan na iiwan niya. Opo, yun ang sinabi ni Pablo, mga ginigiliw. Iniwan niya ang karangyaan ng buhay. Halos hubad kami, walang damit, walang makain, sabi niya po. Yun ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. You have to carry your cross every day. Pasanin mo ang iyong krus araw-araw. Upang tayo ay susunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. So, hindi na kailangan na meron pang mga yung dapat may pabor, 'di ba? Para ka lang sumunod. Payayamanin kita para sumunod ka sa akin. Wala pong ganun na ibinigay ng Panginoon sa mga gustong sumunod sa Kanya. Wala po. Ang sinabi niya, sell everything. Ibenta mo ang lahat ng meron sa'yo at ipamigay mo sa mahirap, then follow me. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangang iwan nating lahat, and even our family. Ang ibig sabihin ng family, hindi ko ibig sabihin na ang ibig sabihin ng kahit yung pamilya mo, kahit maraming ayaw, susunod ka pa rin sa Panginoon. Yun ang ibig kong sabihin, mga kinikilid. So I hope you are being inspired sa salita na ito ng Panginoon. May I now call the music team. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone.